Kapag pinagbasihan yung standing ngayon, merong isang team doon na kung nagkaroon sila ng 50% winning rate sa road games nila, papatak pa silang ika-4 na best team sa West. Ito ang Houston Rockets. Meron sila ngayong 26-34 record. Pang-12 sila sa standing dito sa West. Nasa 20-10 record nila sa home court at 6-24 sa road games. Tinalo pa nila nung nakaraang games ang Suns sa home court mismo ng Phoenix. Na-injured pa noon si Devin Booker, si Bradley Beal na-eject pa sa game na makipagsagupan kay Jalen Green, at sa last February games nila or schedule, meron silang 12 games doon. 3 panalo ang nakuha lang nila pero sa home court nila yon at wala silang ipinanalo sa road games. So katulad lang din ng nakaraang season, hindi maipaliwanag ng mga analyst kung bakit nag-i-struggle na matindi yung Rockets sa road games, pero sa home court naman nila okay yung record nila. Katulad din ng Golden State last season na merong 11-30 record sa road games nila, ang worst team sa parehong East and West na nakapasok sa top 6 ng standing. So mukhang hindi magtatangki ang Rockets ngayong taon. Meron pa natitira sa kanilang 11 games sa kanilang home court. Ang mga teams na dapat hindi magpabaya, baka masilat pa sila sa pwesto, ay yung Clippers, Cavaliers, Dallas, Golden State, Orlando at Miami. Dahil 1 to 2 games lang ang pagitan ng mga teams na hinahabol or humahabol sa kanilang spot. Ang target na panalo sa West ay 55 sa ngayon. Ang malapit doon Minnesota, OKC at Denver, pero double digit wins pa ang kailangan nila. Base sa remaining games, yung Houston meron pang possible na 48 wins. Ika-countdown lang yun pababa kapag nananalo yun sa taas or natatalo sila. Wala pang umaabot ng 48 wins ngayon dito sa West. Kaya delikadong team pa rin yung Houston dahil sila ang pwedeng mag-cost sa isang team para sa isang spot, either top 6 or sa play-ins. Sa East naman, meron na lang kasing average na 22 games per team. Papatak na ang target wins doon 56. Every time na merong matalo sa team gaya ng Magic, Miami at Sixers, yung 56 wins magka-countdown din pababa. Hindi pa nagsisimula yung game ng Golden State at Boston nung ginagawa ko to. Pero prior sa game na yon, 9 wins away na lang ang Celtics para makasecure ang top 6 spot. Puwera usog, kahit matalo sila sa kanilang next 23 or 22 games, pasok pa rin sila sa play-ins dahil yung Atlanta Hawks, isang talo lang, automatic, pasok na ang Boston sa either top 6 or play-in dahil sila ang number 1 sa division nila. Sa malamang mayroong magsasabing pinapangunahan mo hindi pa naman tapos yung regular season. So base yan sa stats, sa number of games at syempre sa simple math. Mga March 21, lalagyan na rin niya ng asterisk para markahan kung sino yung nakapasok na at eliminated. Kapag nakuha ng Celtics yung isang spot sa top 6, technicality nun, 9 teams pa ang maglalaban para makuha yung natitira doon na 4. Pero yung number 4 hanggang number 8 dahil 1 to 2 games apart lang sila, at yung binanggit ko kanina na dapat mag-ingat sila sa teams na makakatapat nila yung Houston sa home court nila dahil mataas ang winning rate, isa kasi doon ang pwede ma-upset. Ibig sabihin doon sa 5 teams na nasa gitna ng East, meron doon na pwedeng bumaligtad at malaglag pa sa top 6. Bukod pa doon sa Sixers at Knicks na pwedeng maagawan ng pwesto, yung dalawang Florida team, ang Magic at Miami, ay merong kasing mga key games doon. Yung Orlando, merong streak na 8 games sa kanilang home court. At least makuha nila yung 5-3, wag lang yung 3-5 record. Yung Miami naman, merong papalapit na sabihin na lang natin na 4 na bonus game. Kapag natalo sila sa 4 na yon, ewan ko lang. Kaya time.